Pag matagal na problema na yung Fujidenso, ito na oh. Ito na guys. Balikan po natin guys yung ating Fujidenso. 5 years na po yung ating Fujidenso guys, kung ano ba yung mga nagiging na-encounter natin problema dito sa ating Fujidenso. So wag po kayong aalis dahil bibigyan ko po kayo ng napakagandang tips kung bakit sabi nila mahal ba daw yung kuryente ng Fujidenso po. Titignan natin baka kasi may problema yung unit nyo na, baka ito ay sumisingaw na, at saka yung mga paggamit natin, kung ano yung tamang paggamit natin. 5 years na po guys yung ating Fujidenso. Sa mga nakasubaybay dito sa ating YouTube channel ay nakikita niyo yung mga upload po natin, kung ano yung mga tips natin doon sa ating Fujidenso. Ito po ay mayroon na po tayong dito 5 years na, kung ano yung mga nakukonsumo nating kuryente. Karamihan kasi sa mga tanong nila, mahal ba daw sa kuryente ang Fujidenso, at yung iba naman 1 year pa lang ay sira na yung kanilang Fujidenso. Samantala sa atin guys ay 5 years na hindi pa siya pumapalya. Yun lang ang na-encounter natin, yung fan niya dati nag-stock lang. So eto, silipin po natin yung loob ng ating Fujidenso, kung ano ba yung nagiging problema ngayon ng Fujidenso. 5 years na kasi, medyo matagal-tagal na, at kailangan dapat meron na ring mga piyesa dito sa loob na merong medyo kailangan palitan, kung talagang palitan na. Pero silipin po natin kung kaya natin gawa ng remedyo guys. Kung mataas ang bill ng kuryente nyo guys, gawa ng Fujidenso, try nyo i-check na tong likod nito kung matagal na to. Kagaya sa akin ay 5 years na guys, mayroon na siyang sumisingaw dito. Ayan kita nyo guys yung butas na dyan ay sumisingaw na talaga siya. Gawa ng katagalan na siguro ito. Mabuti napansin ko agad kasi sumisingaw na talaga yung lamig niya. So tignan natin dito sa labas. Ito talaga yung pag matagal na problema na yung Fujidenso. Ito na oh. Ito na guys, yan, bumababa yung kanyang gasket, at saka hindi na siya tumatama dito. So ang gagawin nyo guys ay, kung mayroon kayong blower yung para sa buhok, blower nyo to, papalambutin nyo to guys para may ibalik nyo ng ganon. Ibalik nyo sa ganito. Yan, ito, blinower ko to kanina. So ayan, ibabalik nyo isang ganyan, tapos lilinisin nyo to. So ganyan mangyayari guys. Tapos ito na, lilinisin nyo. Pero bago nyo i-blower to, patayin nyo muna tong chiller nyo guys, para hindi siya maano sa kuryente. Saka dito, magkakaano na rin dito sa baba, tumitikas na kasi ito to. Kaya may hirap siyang papainitin nyo to, i-blower nyo siya. Kaya tignan nyo maigi yung chiller nyo guys kapag may edad na, kagaya sa akin kasi 5 years na. So marami nagtatanong guys kung bakit mahal daw yung malakas daw sa kuryente. Pero dapat i-check nyo itong tawag nito, gasket nya. Blowerin nyo siya para sa buhok, para lumambot ito yung gasket nya, tapos ibabalik nyo siya. Ang paglilinis kay Fujidenso, simple lang naman yung kailangan mong gawin dito. Punas-punasan mo lang para makita mo yung mga problema. I-check mo yung gilid-gilid niya, yung moist dito sa harapan niya ay kailangan mong punas-punasan yan guys, kasi dumidikit dito yung alikabok. So kailangan mo titignan para mas titibay yung Fujidenso mo. So gayon guys yung ating Fujidenso, kapag nasa harap yung bibili ay kitang-kita yung ating mga paninda. So hindi rin naman malakas yung ating Fujidenso kahit meron po tayong chiller ng ice cream. At talagang etong ice cream ay mahalaga sa tindahan. Gumagamit din po tayo ng rep, saka yung ating electric fan, TV, aircon, at saka yung ating water dispenser ay talagang kompleto yung unit namin dito sa bahay, washing machine, at saka yung ating tinatawag na pressure tank. Ito po yung malakas sa amin, yung sa kuryente, yung pressure tank paggamit natin ng tawag dito tubig. So kailangan din guys na malinis yung mga bote na ipapasok mo dito sa chiller mo para hindi siya magkonsumo ng malakas na kuryente. So ito yung ating mga tips ngayon. So maglalagay po tayo ng mga ating debote. Kailangan gabi, kapag magsasarado na tayo, dun po tayo maglalagay ng ating mga coke na palamigin para sa gabi ay dire-diretso yung kanyang paglamig.
Maraming nagrereklamo guys kay Fuji Denso, minsan 1 year, 2 years, pero sa atin guys ay tulad na ng aking mga binigay ng tips sa inyo, lalagyan nyo po ng space dito. Huwag nyo pong sasaraduhan kasi mainit po yung singaw nyo yan kapag nasuffocate yung isang Fuji Denso dito sa unit. Kapag mayroong harang dito at hindi makasingaw, magkabilahan, yun po madalas masira ang isang unit ng Fuji Denso. So huwag po natin pabayaan yung ating unit. Kung gusto po natin tumagal, kailangan po natin lagyan ng space dito para makasingaw. So dapat yung ating mga unit na ganito, kahit hindi Fuji Denso, basta wag mong isa-suffocate kasi nandito yung pinaka ano niya iinit yan. Kakapain mo dito guys ay mainit talaga. Talagang mainit na mainit din. So wag nang pag nasuffocate ay madali po siyang masira. So ayan, ang tips po natin, shout out sa lahat ng mga nagtatanong dyan tungkol kay Fuji Denso. Hindi po ako sponsor ni Fuji Denso guys, pero sinishare ko lang yung ating karanasan kay Fuji Denso kasi minsan nga pagka nasira yung unit mo, mas mahal pa yung pagpapagawa kaysa papagawa mo minsan hindi na pinapaayos, bumibili na lang ng bago. Kasi yun nga, ang sira minsan dun sa loob, pabaklas mo, tapos paparepair mo ng napaka mahal, tapos babalik ulit yung kanyang problema. So napakahirap po yung masira ng isang unit. So thanks God naman at okay naman po yung ating unit ng Fuji Denso. Tulad ng aking sinabi, 24 hours po hindi ko po binubunot to. Kung hindi siya, tawag nito, kapag hindi po siya brown out, ay hindi ko po talaga binubunot yung ating unit. So nakasetting lang po ito guys ng 3.5, nakasetting lang po yun ng 3.5 at normal lang po yung ating Fuji Denso kapag ito ay nag-a-ice dun sa loob. Normal lang po yun, ibig sabihin malamig siya. Hindi naman siya under yung Fuji Denso kapag malamig na yung kanilang mga laman. So pagka nabawasan ulit yung lamig na, saka under. So ayun lang po. Shout out sa lahat ng ating mga ka-team kasari dyan. Ngayon lang po tayo nakapag-vlog dito sa ating tindahan ngayon kasi medyo busy po tayo. Pero dahil summer na po ngayon at kailangan po natin mga chiller sa ating mga tindahan, sari-sari store, mga business, ay napakahalaga po ang ating chiller ngayon. Ngayong summer, napakainit po ang panahon kaya wag po tayong magpapakawala ng gamit ng chiller. So ayun nga guys, yung ating mga tips na binigay sa inyo ay talagang napakahalaga sa isang Fuji Denso kung bakit tumatagal yung isang unit natin na ganito. Dahil nga ginagawa natin ng paraan, kine-check po natin ng maayos kasi 5 years na po yung ating unit. Kapag nag-brown out guys ay tinatanggal po natin yung saksakan, saka po natin binabalik kapag bumalik na po yung kuryente, at saka wag po natin bubunutin kapag gabi ang Fuji Denso. Kasi yan nga po yung malimit na tinatanong nila kung bakit mataas yung kanilang bill sa kuryente. Tulad nga yung aking sinabi, kung magkano po yung bill natin sa isang buwan, mayroon po tayong mga appliances, gumagamit po tayo ng maraming appliances, pero ang ating bill sa kuryente guys ay 4,000, 3,500, ganun po yung ating bill sa kuryente. Ang malakas lang po naman dito sa atin ay yung ating pressure tank, yung ginagamit po natin sa tubig, at saka yung ating ice cream, yan lang po yung malakas. Pero itong Fuji Denso ay hindi po siya malakas kasi pagkagabi guys, ang techniques dyan, mag-load na po tayo ng maraming soft drinks sa loob, yung mga inumin. Paggabi, tuloy-tuloy na po yun na magpapalamig. Kapag malamig na tanghali, ay hindi na po umaandar yung ating Fuji Denso. Kaya pag sarado bukas lang po yan, medyo nakukonsumo ng kuryente. Pero wag po kayo mag-alala. Dahil tulad nga po yung aking pinakita kanina, kasi 5 years na, sumisingaw na dito sa banda dito, kailangan nyo na po ma-check na maigi yun. So gawan na po ng paraan. Patay mo na. Balita po ngayon dito sa ating tindahan, so medyo nagtaasan nga po yung ating mga bilihin ngayon. Medyo nakakaranas po tayo ng crisis. Mga sari-sari store dyan ay talagang bagsak nga po yung mga paninda. Yung iba ay talagang nakakaranas po ng malakas na tumal. Sumasabay po tayo sa pagtaas ng diesel at nagiging crisis nga po, kukunti na po yung mga bumibili. So mga paninda po natin ay kailangan dapat paunti-unti lang, huwag po tayong mag-stock ng marami. Ingatan po natin yung cash flow kasi yung cash flow po talaga yung nagpapatakbo ng ating tindahan. Huwag po tayong bibili ng maraming item at i-stock lang. Kapag hindi yan nagalaw ay sayang po yung cash flow mo. Ayun po yung ating tips. Kailangan po ay tuloy-tuloy may cash flow ka. Kahit malit lang yung tindahan mo, pag mabenta, kahit pa 10-10 lang yung mga
paninamong display dyan. Kung ito ay fast moving, ay siguradong maroroll, yung tinatawag yung capital mo ay rolling lang. So tips natin ngayong tag-init, magbenta ng mga ice cream, ice candy, halo-halo. Dagdagan po natin ng paninda ngayon kasi napakainit nga po ng panahon. Mag-ingat po tayo. At shout out po sa lahat ng ating mga bakasyonista ngayon. At so magtipid-tipid po tayo dahil prices nga po, napakatas po ang diesel. Sigurado magtataasan din po yung ating mga bilihin ngayon. So mag-ingat po tayo sa ating bill ng kuryente. Pinakita ko po yung Podidenso at sumisingaw yung mga unit po natin. Ay ugaliin po natin ma-check yan dahil tayo po yung magsasuffer kapag nasira yung unit. Gastos na naman yan. So tataas at tataas yung ating bill ng kuryente kapag hindi po tayo marunong mag-budget o mag cross cutting sa kuryente, guys. So yun nga, tulad nga ng aking sinabi, ang bill po namin ay naglalaro lang sa 3,500, 4,000, 4,200. So tulad nga ng aking sinabi, pinakita ko po yung ating appliances ay ganun po talaga yung aming kuryente dito sa aming pwesto. So far so good naman, guys. Ay Holy Week, nagkatapos na ng Holy Week, bakasyon, tayo ay bumabalik na naman sa tindahan. So sana, guys, ay mayroon kayong napulot na aral dito sa ating Podidenso. Ingatan po natin yung mga gamit po natin. Hindi rin po biro kung masira yan. Tatawagan mo yung mag-aayos, pipick upin, napakabigat. Tapos pagbalik, hindi pa sigurado kung ayos na o hindi yung unit mo. So yun lang naman, guys, yung ating tips. So sana ay malaking tulong sa inyo kahit ano man yung appliances nyo yan, kung kahit hindi man Podidenso yan. Basta tulad ng aking sinabi, bigyan nyo po siya ng space para makasingaw yung init at hindi masusupukit yung unit. So shout out sa lahat ng ating mga subscribers dito sa ating YouTube channel. So sana ay may natutunan po kayo. Medyo matagal po akong hindi nakabalik at sana ay kahit paunti-unti po tayo ay makapag-update po tayo dito sa tindahan natin. So 5 years na po yung ating tindahan, 5 years na rin po yung ating Podidenso. So far so good naman, guys, ay nakakatulong sa atin. Kahit kung nakabenta ka ng 3,000 sa isang araw, ay okay na po yun, guys. Sa kuryente namin na 3,500, 4,000 ay okay na po yun. Makaya na po yung masusustain yung ating bill sa kuryente. Huwag lang po natin masyadong abusuhin yung paggamit ng mga aircon kasi talagang kakainin po yung tubo mo dyan sa kuryente na yan. So magiging wise po tayo. Ang magiging priority po natin ay yung chiller dahil yan po ay mainit ang panahon. Hinahanap ni customers yung malamig na Red Horse, malamig na soft drinks, guys. So ayun, shoutout po sa lahat ng ating mga kasim-kasari dyan. First quarter na naman at kailangan na naman po natin mag-file ng ating BIR sa BIR registration ngayon sa ating first quarter. Magbabayad na naman po tayo. So kailangan po ay babawin po natin ulit yung ating pagbabayad sa tax. Ingat-ingat po tayo at talagang magpakasipag po tayo sa tindahan natin para hindi po tayo malugi. Dahil alam naman natin ay napakarami na po yung ating kakompetensya ngayon. Hirap ang buhay at tag-anihan din ngayon at alam natin na makakabawi din tayo paunti-unti. So shout out po sa inyo. So sana po sa lahat ng ating mga subscribers dyan na sa ibang bansa. So sana ay tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng tips ngayon. Kahit pa isa-isa lang yung ating vlog, ay maraming po salamat po dun sa mga nanonood dun sa mga previous vlog ko na may natutunan dun sa ating mga pag-preparation dito sa ating tindahan. So ngayon, guys, ay 2026 ay hindi na po pwede yung mga piso-piso, 2 piso ang tubo sa isang item. Talagang malulugi po tayo dyan kung ganun po yung gagawin natin. So tataasan po natin dahil tayo po ay nagbebenta nag-ano po tayo ng mga tax, mga permit po natin ay kailangan babawin din po natin yung mga cost natin. Kaya dapat magiging wise po tayo, wag po tayong magpapatalo dun sa mga ating mga kompetensya. Kung piso, 2 piso ang kanilang tubo, guys, ay gawin po natin 3 pesos ang ating tubo. Wag po tayong marami pong nagsasaradong sari-sari store dahil mali nga po yung kanilang paniniwala. So ayun nga ang ating tips, maging wise at maging businessman at wag po nating pairalin yung awa dahil tayo po yung malulugi pagdating ng panahon. So thank you very much, guys, sa iyong panonood at saka shout out sa inyong lahat. Bye!